Ngayong gabi ay ituturo ko sa inyo ang dalawang paraan para malaman kung meron bang naninirahan na kakatwang nilalang sa loob ng inyong tahanan. Kadalasan, nakasabay nating naninirahan sa ating mga tahanan ay ang mga espiritu, minsan naman ay engkanto. At minsan rin kapag may depresyon ang naninirahan sa isang tahanan, merong isa sa kanilang angkan na may depress, ay minsan napapalot din dito ang tinatawag na mga diablo. Kaya merong demonic possession at demonic depression. Ngunit ano ba ang mga paraan na aking tinutukoy upang malaman kung meron ngang nakakatwang nilalang sa ating tahanan? So, huwag pipikit ang inyong mata at huwag tatakpan ang inyong mga tenga. Gawin ninyo ito para malaman nyo kung meron ba kayong kasama sa loob ng inyong bahay nang hindi nakikita. Number 1, maglagay ng isang basong tubig sa inyong altar o sa inyong pinto at lagyan ninyo ito ng kaunting asin. Tandaan, ang gagamiting baso na lalagyan ng tubig na may asin ay kristal o glass na baso para sigurado na wala itong butas at hindi ito tutulog. Sa loob ng 3 araw ay hayaan ang baso sa inyong altar at di kaya hayaan ang baso na may lamang tubig na may asin sa inyong pinto o sa inyong altar. At kapag nakita ninyo sa loob ng 3 araw na ang tubig ay kalahating baso na lang o nabawasan dito, ay ibig sabihin ay meron nga naninirahan na kasama ninyo na hindi nakikita. Number 2, subukan mong magtirik ng kandila sa inyong altar at insenso stick ng 3 piraso bago ka matulog. Wala ka nang ibang sasabihin dito, kaibigan. Dahil sa pagtirik mo ng kandila at ng insenso ay complete na yon pagdating sa spiritual na buhay. At sa iyong pagtulog ay huwag kang magdasal. Hayaan mo, diretso kang magtulog at pagmasdan mo ng mabuti kung meron kang maririnig. Kung wala, ay dumiretso ka na ng pagtulog. At kapag ikaw ay nagising bandang alas 2, alas 3 na madaling araw, ibig sabihin ay meron nga naninirahan sa inyong tahanan. Nagagalit sila kapag ka ng insenso na wala ka namang alay na salita ng bitawan o patungkol, kahit sa Tagalog version lamang. Yan ang dalawang sign na maaari nating gawin. Subalit, yung ikalawang paraan na nabanggit natin ay maaari itong ikabalisa ng ating pasyente o ng isang taong gagawa nito dahil gagambalain na siya sa kanyang pagtulog. Subalit, huwag kang mag-alala. Magtirik ka lang ulit ng isang insenso at kandilang puti at humingi ng pasensya sa iyong naistorbo na napapuan ng amoy ng tinatawag na insenso stick. Kung hilig ka sa mga ganitong klaseng video o kaibigan tungkol sa mga kaalaman at pamamaraan spiritual, ay mag-follow ka na dito sa ating channel sapagkat palagi tayo nag-upload ng mga video dito na mahalaga impormasyon patungkol sa spiritual na bagay-bagay, pagbabahagi ng mga orasyon pang depensa, pagpapalayas at pakikipagkumbate sa mga magkasamang hindi nakikita. Alam na ninyo yun, mga kapanay. So let's go, abangan natin ang live bukas ni Kubaylan BG. That's all, thank you so much.